Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po ang Proyekto Pilipino. Ako po si Leloy Claudio. At andito na naman tayo upang talakayin ang isang napaka-importanting paksa. At ang paksa natin ngayon ay ang Bill of Rights na bahagi ng Konstitusyon ng Pilipinas. Hindi lang yung Bill of Rights ang gusto natin pag-usapan dito. Gusto rin natin pag-usapan yung konsepto ng karapatan. Ano ba yung karapatan ng mga mamamayan? At actually, aaminin ko, medyo nakakahiya na ngayon lang natin tinatalakay ito sa Proyekto Pilipino. Gayong ito ay civics program at ang karapatan ay napaka-importanting elemento ng civics. So ipagpaumunhin nyo mga viewers na ilang taon na ba tayo? Mag-aapat na taon na tayo at apat na taon bago natin natalakay ang napaka-importanting topic ng Bill of Rights at ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Anyway, better late than never. Ang guest natin ngayon ay si Professor Maria Ella Atienza. She's a professor and former chair ng Department of Political Science sa UP Diliman. Currently, siya ang editor, punong patnugot ng Philippine Political Science Journal. Ito po ang top political science journal, politics journal sa Pilipinas. Isa po itong academic journal. She is chair of Division 7 Social Sciences of the National Research Council of the Philippines and a board member of Social Weather Stations Incorporated. Buti naman may SWS representative ngayon kasi kadalasan Pulse Asia ang kausap namin. She is a board member of the Social Sciences and Philosophy Research Foundation. Prof. Ella Atienza, maraming salamat. Oo. Salamat din, Leloy. Salamat sa Proyekto Pilipino sa imbitasyon na maging bahagi ng isang importanteng topic nyo, ang Bill of Rights, ang karapatang pantao. Ano lang siguro, dagdag lang dun sa nabanggit tungkol sa akin, Division 8 ng National Division 8, Research naduling po tayo. Council, ang Naduling po tayo. Social Sciences Division. So, yung NRCP lang ang isang DOST agency na nagre-recognize ng role ng social sciences sa siyensya at saka sa research. Ang kasi po tayo naniniwala tayo na ang social science ay isang agham din at dapat Yes. seryosohin. At dahil nga ang agham nyo ay agham pampolitika, isang Mm-mm. napaka-importanting konsepto sa agham pampolitika, ang karapatan o ang karapatan ng mamamayan. So, very macro po muna tayo, Prof. Ella. Oo. Ano po ang karapatan ng mamamayan sa isang lipunan o sa isang Oo. lipunang politikal? Yes, yung karapatang pantao, ito yung mga um, karapatan ng mga tao ng mga mamamayan na hindi mo pwedeng bawiin kasi ito ay tinatawag na fundamental, inherent, kumbaga bukal sa nature ng mga individual na meron silang mga karapatan na hindi dapat tatapakan ng gobyerno. So ito ay masasabi natin na natural at lahat ng tao ay dapat may karapatan sa lipunan. Kahit anong lipunan, whether you are babae, lalaki, mayaman, mahirap, lahat ay dapat merong mga karapatang pantao. At iisa lang ang kwalifikasyon mo para maging karapat-dapat para dito sa karapatan na to. Ang kwalifikasyon ay pagiging tao. Yun lang. Yes, Yun oo, lang. Walang yes, iba. oo, Oh. 'di ba? Walang pinipili. So, marami tayong, so nasabi nyo, natural. Bakit Mm-mm. natural na magkaroon ang mga tao ng karapatan? Oo, kasi lahat ng mga mamamayan, lahat ng mga tao ay meron silang parang yun yung sinasabi sa literatura ng universal rights ay yun nga universal. Lahat ng mga tao ay dapat nagtataglay nito. Fundamental, hindi pwedeng bawiin ng gobyerno, hindi rin siya pwedeng kumbaga basta-basta tanggalin kasi kinakailangan may mas mabigat ding dahilan kung sakali man na ililimita ito. So, kumbaga, ang kumbaga reminder din itong pagtataglay ng mga tao ng karapatan na ang gobyerno kahit anong gobyerno ay may limitasyon sa kanilang exercise ng authority kasi ang unang-unang papel na dapat ginagampanan ng lahat ng gobyerno sa buong mundo ay maprotektahan ang mga karapatang pantao.
Ay, interesting yun, no? So, yung karapatan, Mm, dapat respetuhin mo yung karapatan ko. mm, At para respetuhin ng isang gobyerno ang karapatan ko, dinalagyan natin ng limitasyon yung kapangyarihan ng gobyerno. mm. Maaari niyo po ba tayong bigyan ng isang halimbawa kung saan nalilimita ng karapatan ng isang tao ang kapangyarihan ng isang gobyerno? Halimbawa, yung karapatan na magpahayag ng iyong pananaw. Of course, pwede nating sabihin na kaakibat ng mga karapatan ang responsibilidad. Siyempre, yung sabihin kung ano man ang kanyang nararamdaman ay napaka-importanteng karapatan ng mga mamamayan. Ang gobyerno ay dapat nakikinig sa kung ano man ang pananaw ng mga mamamayan. So, ano yan, kumbaga, paalala sa gobyerno na kahit halimbawa nagbabayad tayo ng buwis at may karapatan ang gobyerno na gumawa ng mga batas, importanteng marinig ano ang pananaw ng ating mga tao. Ano ang kanilang mga adhikain? Ano ang sa tingin nila, posisyon nila sa mga issue? At hindi dapat nagpapasa ang gobyerno ng mga batas o gumagawa ng aksyon na kinikitil yung boses ng mamamayan na may karapatan na malayang maghayag. Oo, oo. Yun din, syempre, napaka-importante yung karapatan ng mga mamamayan na mabuhay sa isang malaya na lipunan, di ba? So kasama Mm. rin yun. Kaya na bahagi ng responsibilidad ng gobyerno ay matiyak na ang mga tao ay mag-e-enjoy sila at magagamit nila ang karapatan nila na mamuhay ng maayos at tama Mm. sa lipunan. Ang karapatan ng mga tao, maraming dokumento na nagsasaad niyan. Mm, Mamaya titingnan natin yung Bill of mm, Rights ng Konstitusyon ng Pilipinas. mm, Pero bago tayo pumunta doon, pumunta muna tayo doon sa mas malaki yung saklaw, yung mm. tinatawag na Universal Declaration ng Human Rights. At Oo, ito talaga yung listahan ng karapatang mga pantao na pinaniniwalaan ng mga miyembro ng UN na mm, dapat lahat ng tao sa buong mundo meron itong karapatan na ito. oo. Siguro baka pwede nyo ipaliwanag kung ano ba tong Universal Declaration. Oo, yung Universal Declaration ng Human Rights ay ito ay ginawa, sinulat ng United Nations Commission on Human Rights noong 1948 kasi Mm. ito yung katatapos ng World War II. Nagawa ang instrumentong ito para ma-recognize talaga at masigurado na lahat ng bansa sa buong mundo ay nirerespeto ang human rights kasi nakita nga natin na sa mga gyera, lalong-lalo na noong dalawang world wars, ay nakita natin na maraming hindi or paglabag at walang respeto sa karapatang pantao ng mga tao, whether you are on the losing side o kaya yung nanalo, parehong may karapatan. Kahit halimbawa naging prisoner of war ka, meron ding mga karapatan. So 1948 ito nasulat at ang Pilipinas ay isa sa mga signatories ng Universal Declaration ng Human Rights. Hindi lang tayo signatory, isa rin tayo sa mga pinakamalalaking mga sumuporta doon sa Declaration ng Human Rights na yun. In fact, ang isa sa mga pinakaunang naging chair ng Commission on Human Rights ng UN, ang main institution na talaga magpapalaganap ng Universal Declaration for Human Rights ay si Salvador P. Lopez na Yes. naging Foreign Secretary natin at naging Mm-mm. presidente rin ng university nyo, Ma'am Ella, Yes. sa UP, Yes. isa sa mga pinakamagaling yung presidente. At siya ay Oo. talagang tiningalaan ng mga tao bilang isa sa mga pinaka-importanting promoter ng human rights sa buong mundo. I don't know kung Mm-mm. alam niyo to, pero si John Humphrey, isa siyang Canadian lawyer, siya yung isa sa mga unang nagsulat, drafter ng Universal Declaration on Human Mm-mm. Rights. At nakita sa kanyang diary, sinabi niya doon, itong Salvador Lopez ito, this Salvador Lopez is the best chairman of the Commission on Human Rights I have ever Yes. seen. Sabi ni John Humphrey yun. Oo. So talagang yung ating DFA, from people like Salvador Lopez, Carlos P. Romulo, Jose Ingles, talagang malaki yung ginugol natin na panahon para protektahan yung Universal Declaration of Human Rights. So, Mm-mm. Pilipino-Pilipino po ito, no? Itong Universal Yes. Declaration of Human Rights. Oo. At itong Universal Declaration
on Human Rights, ito rin yung naging basihan ng mga mas specific na mga human rights conventions natin, yung International Covenant sa Social, Yun. Economic, and Cultural Rights, yung International Covenant on Civil and Political Rights, at iba pang mga conventions, halimbawa Mm. sa Rights of the Child, Women, Migrant Workers, and Indigenous Peoples. Ito ay marami rin mga Pilipino na Oh, yes. nagtrabaho para dun sa karapatan ng mga indigenous peoples, yung karapatan ng mga migrant workers, kasi Mm. lalong-lalo na sa atin, yung ating Mm. laki ng mga OFWs. Kaya kumbaga hanggang ngayon marami tayong mga advocates nitong mga specific rights na ito na naging primary drafters or contributors dito sa mga mas specific declarations ng mga Mm. karapatang pantao. So parang sinasabi niyo, Prof, na nanganak po ano itong Universal Mm-mm. Declaration of Human Rights, or naging mas espesipiko at Mm-mm. gumawa at inilahad natin or nilahad ng mundo kung ano ang mga espesipikong karapatan ng mga iba't ibang mga grupo kagaya ng mga migrante, mga Mm-mm. kababaihan, mga bata, at makulit pa rin ang mga Pilipino. I say this in a very good way. Makulit pa rin ang Pilipino sa pagpropromote nito mga karapatan na ito dahil talagang Mm-mm. malapit sa ating puso bilang mga Pilipino ang karapatang pantao. Yes, Bagaman may mga panahon sa ating Mm-mm. kasaysayan na parang hindi ito totoo, Mm-mm. pero sa akin naniniwala ko na by and large, tayo ay naging supporter ng human rights at malapit sa puso ng bawat Pilipino ang karapatang Mm-mm. pantao. At kumbaga marami tayong champions hanggang ngayon sa mga Oh, UN yes. bodies para sa mga Mm. karapatang ito. Meron ba kayong gustong banggitin na champion at this point? Sa ngayon, well, marami tayong mga organisasyon Mm. na nakikipaglaban, hindi lang mga hindi lang nakabahagi sa hindi lang nasa Pilipinas, pero yung mga international organizations na mga Pilipino ang namumuno o mga Pilipino ang mga parang kumbaga conveners, yung mga Human Rights Watch, Amnesty Mm. International, na kumbaga kahit nagkakaproblema tayo dito sa loob, ay Mm. ito yung ginagamit na Oh, venue yeah. Oo. nating mga Pilipino nung Oo. panahon ni dating Pangulong Duterte sa drug war, sa Oo. paniniil sa karapatan ng mga oposisyon at progressive groups. Ginamit ng mga Pilipino itong mga international organizations na to para maglobby sa Mm. UN at iba pang mga bodies at iba pang mga bansa para maprotektahan ang karapatan natin. Oo. Kasi naman yung karapatang pantao, nababalangkas yan sa international organizations, pero hindi mangyayari kung walang tumutulak galing sa baba, mga international Mm, organizations, mm. mga aktivista, at marami dun sa mga yun, mga Pilipino over the years. Hindi ito Yes, lang galing. Kasi, ma'am, marami kasi nagsasabi, lalo na, wag na natin, alam na natin kung kailan yon, pero merong isang presidente na laging sinasabi itong human rights daw na ito ay kanluranin. Anong Mm. masasabi nyo? Anong tugon nyo doon? Actually, kasi hindi mo pwedeng tawaging kanluranin yung karapatang mabuhay, Oo karapatan nga naman. kumain ng Oo. tama, karapatan na Mm. mamuhay sa isang environment na malinis ang hangin, 'di ba? Karapatan Mm. din 'yon. Yung Mhm. meron kang kalayaan na Mm. magpahayag at mag-organisa. Ito ay mga Mm. natural na karapatan na hindi mo Oo. pwedeng sabihin na ay pang ano lang 'yan, pang Amerikano lang 'yan, Mm. pang European lang yan. Kasi ito yung mga inaasam-asam ng maraming mga Mm. tao. So hindi mo pwedeng sabihin na pangkanluranin lang ito. Mm. Kasi Mm. mga natural na mga karapatan ito na dapat tinataglay at kumbaga nagtatamasa ang mga Mm. tao, whether you are Filipino, Asian, o kaya taga-Western or kanluraning Mm. mga lipunan. Sa tingin ko rin, kahit ano pang pananampalataya mo at kahit wala ka Mm-mm. mang pananampalataya, ay naniniwala ka na may bukod tanging dignidad ang isang tao, na hindi tayo Mm. hayop, 'di ba? May Oo. pinagkaiba 'yun. Mm. Dahil meron tayong emosyon, meron tayong utak, at Mm. dahil doon bukod tangi tayo. At hindi mo pwedeng yurakan yung dignidad. Lahat ng tao may dignidad. At I Oo. think like hindi lang kanluran 'yun. Tignan nyo lahat ng kabiasnan Mm. ay merong paniniwala sa dignidad ng tao. Mm. Oo, tama 'yon. So hindi mo puwedeng sabihin na pangkanluranin lang o Mm. impluwensiya lang ng mga kanluraning pananaw ang Mm. human rights.
Mm. At isa pang halimbawa na hindi ito galing lang sa kanluran ay yung katotohanan, ito very obvious to in paper, na ang human rights ay nasa konstitusyon natin bilang Mm. mga Pilipino. So Oo. punta naman tayo ngayon dun sa issue ng Bill of Rights. Saan ba Oo. nanggaling ang Bill of Rights sa Constitution? Ngayon lang ba tayo nagkaroon ng Bill of Rights sa Ah, Constitution? At bakit tayo oo. may Bill of Rights sa Constitution? Oo, may Bill of Rights tayo, yun yung Article 3 ngayon sa 1987 Constitution. Hindi ito bago, meron na tayong mga Bill of Rights sa mga nakaraang Constitution natin, pero siguro ang mas malawak at mas detalyado ang Article 3 natin ngayon sa 1987 Constitution kumpara sa mga Bill of Rights noong 1935 at Mhm. 1973 Constitutions dahil nga yung naging karanasan natin sa Mhm. martial law kasi nabuo ang 1987 Constitution pagkatapos ng people power na paalis natin ang diktadorya ni Marcos Sr. at parang of course may mga nagsasabi na ang konstitusyon natin ay napakahaba, maraming detalye pero kumbaga kung babasahin natin yung records ng Constitutional Commission noong 1986 ay talagang gusto nilang maiwasan. Of course, on paper, lahat ng mga nangyaring pagyurak sa karapatang Mhm. pantao na naranasan natin nung martial law. So, mas detalyado yung ating Bill of Rights sa Article 3 ng 1987 Constitution kumpara sa mga nakaraang Bill of Rights. Masasabi niyo bang medyo praning yung pagkakasulat ng Bill of Rights? Tama bang salita yun na gamitin? Yes, oo. Actually, kung babasahin natin ang mga saloobin ng mga sumulat ng 1987 Constitution, sasabihin nga nila na parang ang ano nun, ang spirit ng mga pagsusulat ng mga probisyon nun, katulad sa Bill of Rights ay parang ang tawag nila demarcosification ng Matagal na natin din lipunang narinig yung words Pilipino. na yun, Oo, parang hindi nakalimutan na natin yung Oo. ganong sense pero ito yung sense nung pagkatapos ng people power Yes. nung 1986 na ayaw na natin na mangyari pa yung mga hindi magagandang naranasan Mm. natin sa ilalim ng martial law at ng Mm. diktadorya. Prof. Ella, may pagka-personal ng konti. Paano kayo personally naging interested sa paksa ng human rights at saka dun sa Bill of Rights provisions ng ating konstitusyon? Oo. Well, yung ano, syempre napapag-aralan bilang political science student, itinuturo na rin naman ito nung high school Mm. bago ako kumuha ng political science. Pero mas natutukan ko yung issue ng konstitusyon at Bill of Rights kasi ang naging MA thesis ko ay tungkol sa language policy. So nabasa ko rin yung mga sentiments, yung background ng ating mga constitutional commissioners na Ayun, yeah. nagbalangkas ng Mm. 1987 Constitution. So kasama doon syempre yung Bill of Rights, central sa diskusyon nila yung Mm. Bill of Rights. Of course, nagpunta ako sa mas specific na topic, yung pagbuo na pagbalangkas ng mga provisions tungkol sa national language and Mm. identity pero Mm. nagsimula ako doon sa main sentiments ng ating mga Mm. constitutional commissioners. Bakit siya interesante aralin? Medyo pasakalya lang ng konti. Bakit Oo, hindi, interesante oo, kasi aralin itong mga bagay na to? oo, kasi yung ano, dito natin makikita gaya ng tinuturo namin sa mga estudyante, tinuturo natin sa mga nag-aaral ng gobyerno at batas sa Pilipinas, sa politika ng Pilipinas na ang mga batas tulad ng konstitusyon ay binubuo ng ang nagsusulat nito mga tao rin na nagre-react sa isang particular period. Produkto ito ng isang historical moment at that time Mm. katatapos ng 1986 people power. So talaga yun nga Yes. yung nabanggit ko kanina, ang sentiment noon ay magbuo tayo, maglagay tayo ng malakas na mga probisyon gaya ng Bill of Rights para maiwasan nating maulit yung naging karanasan natin bago natin mapatalsik ang dictatorship. Mhm. And I wonder, yung mga estudyante nyo, nabasa ba, nabasa, pag pumasok sila sa classroom nyo,
nabasa na ba nila itong Bill of Rights na 'to o Ah, kailangan yung ipabasa sa kanila? yung iba kasi nakuha na nila sa senior high school kasi Mm, naituturo naman ang Bill of mm, Rights sa may mga kurso gaya ng Understanding Culture, Society and mm, Politics na required siya sa senior high school. Tapos kung kukuha ka ng Social Science and mm, Humanities strand ay requirement din yung mm, Politics and Governance. So napapag-aralan nila pero hmm, sa college ang gusto ng i-emphasize natin pag kumuha uli sila ng mga kurso tungkol sa karapatan at politika sa Pilipinas ay gustong nating mas ipaintindi sa kanila yung konteksto bakit nagkaroon tayo ng hmm, ganitong mga batas at bakit importante at bakit hmm, kailangang isabuhay at irespeto at protektahan itong mga karapatan ito. Kasi minsan nakakalimutan ng mga estudyante na hindi lang siya papel, 'di ba? mm, Hindi lang hmm, siya dekorasyon na kailangan nilang i-memorize sa oo, exam para hmm, makapasa sa exam. Kundi may ano yan may buhay yan, may pinanggalingan at hmm, kasama ng experience natin bilang isang bansa hmm. yung pagbubuo ng Bill of Rights at saka ng konstitusyon ng Pilipinas. Para yang ano, yung pagbasa kay Rizal, yung 'pag Oo. binabasa mo sa high school yung Noli at saka yung Philly, 'pag kinakabisa mo nawawalan ka ng gana, nakakalimutan mo yung prinsipyo, nakakalimutan mo yung ganda, kaya ayaw mo Oo. na siyang basahin. Oo. Para sa mga estudyante niyo, ma'am, 'pag pinapabasa niyo sila ulit nitong Bill of Rights, anong ipinapaalala niyo sa kanila? Dapat kasi ako naniniwala ako na pagdating sa college, binasa mo yun ulit, dapat fresh set of eyes, dapat Oo. may bagong guidance. Ano yung gusto mo makita nila 'pag binalikan nila yung Bill of Rights? Oo, una gusto kong makita nila na produkto ito ng karanasan natin Hmm, noong 1970s at 1980s. Um, yung naging karanasan na kahit hindi naging maganda yung karanasan ng mga tao, pinaglaban na maibalik etong mga karapatang ito at dahil pinaglaban ng isang henerasyon ng mga Pilipino, importanteng maisalin yung mhm, legacy ng karanasan na yon at ayun. kailangang ipaglaban din ng mga susunod na Mm, henerasyon. And syempre, ito ang mga estudyante natin na kailangan maintindihan nila saan nanggaling pinaghirapan yun nga. ng mga magulang at mga lolo't lola nila, kailangan ding ipagpatuloy na ipaglaban. Kasi pag nawala, ay mahirap uling bawiin, mahirap Mm. uling ipaalala, at mahirap uling itaguyod. Magkukuwento ako medyo personal kasi Oo. malapit 'to sa'kin. Noong Mm-mm. 86 daw, kuwento sa'kin ng nanay ko, na nakatira kami sa bahay ng lola't lolo ko. Mm-mm. Baby pa ako no'n, so 84 ako Oo. pinanganak, 2 years old. Mm-mm. Umiiyak daw ako, hinihele ako ng lolo ko. Iyak daw ako ng iyak. Tapos nadaan yung nanay ko, narinig niya yung sinasabi ng lolo ko. Sabi ng lolo ko daw sa akin, "Huwag ka nang umiyak, anak, kasi pinaglaban na ng magulang mo yung karapatan mo. Mas maganda na yung kinabukasan mo." Oo. Hindi alam ng lolo ko na nakikinig yung nanay ko, tumakbo daw yung nanay ko sa kwarto niya naiyak. Pero para sa akin, yung nabanggit niyo, itong Bill of Rights na 'to, 'tong konstitusyon na 'to, yung yung commitment natin dito ay utang ng loob talaga natin doon sa isang henerasyon na may Mm-mm. pinaglaban. Hindi lang din sa kanila kasi marami din naman ibang henerasyon na pinaglaban din yung karapatan natin. Mm-mm. Kagaya ng henerasyon ng yung mga great grandparents, Yes. perhaps ng some people, yung mga lumaban nung ikalawang gerang pandaigdig, di ba? Oo. Oh, Karapatan pantao din yun. So hindi lang isang henerasyon, kundi pwede pa tayong bumalik. Si Rizal at saka oo. yung henerasyon nila, sabi nila, pinapaalis namin yung mga Kastila dahil ayaw bigyan ng mga Kastila ng boses yung mga Pilipino, ayaw bigyan ng karapatan na mananampalataya kung anong gusto nilang Mm-mm. pananampalataya, ayaw bigyan ng karapatan magsulat, magpahayag, 'di ba? So, hindi lang natin utang to dun sa martial law generation, utang ng loob natin to. At least 120 back year, Yes. at least 120 plus years going back. Mm. And maybe even farther than that. Oo, na dadagdagan lang, mas nagiging specific kasi may mga Mm, dagdag na tayong concerns, mga concerns ng kababaihan, indigenous peoples, mga yun. migrants, pero Mm, yung core human rights, core basic rights ay naitaguyod na ng maraming mga henerasyon ng mm, mga mm. Pilipino. So, ano po yung nilalaman ng Bill of Rights natin? Oo, kung titingnan natin sa Bill of Rights natin, siyempre,
nandito yung mga basic rights natin, halimbawa yung right to life, liberty and property and equal Mhm. protection sa Mm. batas. Importante na kung halimbawa man ikaw ay magkakaroon ng kaso, ay entitled ka sa due process. 'Di ba? Mhm. Kasi of course, kung talagang mapapatunayan na ikaw ay nagkasala, merong syempreng limitasyon na sa iyong liberty, 'di ba? Pero May kailangan pananagutan ka na. Oo, pero Mm. kailangan dumaan sa due process. So Mm. bawal ang tokhang, bawal ang yung hindi ka dumaan sa proseso, 'di ba? Mm. Importante rin yung syempre yung hindi kinakailangan na may warrant. Pagka Mm. halimbawa isi-search ang bahay mo, ang gamit Mhm. mo, so hindi dapat unreasonable o walang basehan yung mga searches o halimbawa may mga pagkakataon kasi na may kukunin na property ang gobyerno. So kailangan may basehan 'yon. At pwede mong questionin kung hindi ka naniniwala na Sa korte may po, no? karapatan ng Sa gobyerno. korte. Kahit, Sa oo. korte, oo. Mm. And then, of course, importante yung privacy, yung importante na yung ating communication, ang ating correspondence ay private. 'Di ba? Kaya importante halimbawa na again, pagka nagkaroon ng mga kaso, kinakailangan na dumaan sa proseso para Mm. kumbaga mabuksan ang iyong mga communication at ang Mm. iyong mga correspondence. Mm. Nabanggit ko kanina yung freedom of speech and expression at yung ah, mapayapang pag-oorganisa at pag-assemble Mm. para maipahayag sa gobyerno anuman ang punto natin tungkol sa halimbawa pagtaas ng presyo ng gasolina o Ay, kaya mataas talaga. yung yung siyempre yung mga problema natin sa mga corrupt na mga politiko, mga Mm. abuso. So, karapatan natin na mag-assemble at mag-organisa. Marami ring karapatan din. Nabanggit mo kanina yung relihiyon. Importante na mai-practice din natin ng malaya ang ating relihiyon. Importante na makakuha tayo ng information sa gobyerno tungkol sa Mm. mga transactions niya. So yung freedom of information, lalong-lalo na kung naaapektuhan ang ating pang-araw-araw Mm. na transaksyon. Kaya importante na magkaroon ng mga batas na mabibigyan tayo ng access sa mga transactions ng gobyerno. Kasi syempre, Mm. ang mga ginagastos nila ay pera natin, Mm. contribution natin. So may right tayo doon, 'di ba? Siyempre karapatan din natin na ma-access ang court system, mabigyan tayo ng legal assistance kung halimbawa hindi natin kayang bayaran ang mga private lawyers kasi mahal 'yon. Mahal din kaya meron karapatan ng gobyerno na ma-assure na ma-access natin equally ang court system at makahingi tayo ng justice kung sa tingin natin ay natatapakan ang ating mga karapatan, 'di ba? Importante na syempre may mga batas tayo sinasabi sa atin alin yung bailable na mga offenses. So may karapatan tayo na mag-file ng bail kung ang inaakusahan tayo ng mga krimen na bailable. Bailable naman. And then, kahit akusado ka, ay may right ka sa due process. So, Mhm. napaka-importante noon. At saka, syempre, hindi ka pwedeng makulong ng basta-basta lang. Mm. Kinakailangan ay talagang dumaan sa proseso at naaayon sa batas. Pwede nating sabihin na um, itong mga karapatang ito ay kinakailangan pa rin na magkaroon ng mga specific laws na ipapasa ng Yes. Kongreso para masigurado na mapoprotektahan tayo nito. 'Di Mm. ba? Pero Kasi mm, malawak yung mm, kubra nun, 'di ba? So ang oo, duty ng mga congressman natin, ng legislatura natin ay bigyan ng ngipin yung mga mm, karapatan na yan sa pamamagitan oo, ng batas. Pero mm, ang napakaganda ng salitang ginamit nyo, Prof, no, yung proseso. Kapag sinabi natin, for example, extrajudicial killing, mm, extra, meaning hindi dumaan sa hudikatura, tapos pinatay mo,
At Mm. kahit naman dumaan sa hudikatura, wala naman death penalty sa Oo. Pilipinas dapat. Mm. ah pero yung importante doon, pag extrajudicial, hindi dumaan sa proseso. So, napaka-importante pala ng proseso Mm. sa karapatan. Mm. Oo, importante talaga na halimbawa ikaw ay bintangan o kaya may nag-akusa sa'yo na meron kang hindi nagawa kasi siyempre may karapatan tayo pero dapat naiisip din natin ang karapatan ng ating mga kapwa. Mm. So, Mm. siyempre kailangan maprotektahan din ang karapatan ng ating mga kapitbahay, ang ating mga iba pang mga mamamayan. Kaya importante na dumaan lahat sa proseso, yung tinatawag nga Mm. dating due process. Kaya Mm. um, may mga kaya meron tayong napaka-importante rin itinayo ng 1987 Constitution ang Commission on Human Rights para Yun. Mm. mas magbigay ng kumbaga isang agency ng gobyerno na independent sa executive na ah, constitutional body siya katulad ng COA, ng civil service, at mapapangalagaan ang mga karapatang pantao at masusubaybayan niya, mare-record niya at maiimbestigahan ang anumang pag-violate sa human Mm. rights. Isa yan sa mga pinakamahirap na trabaho sa Pilipinas, yung Oo. pagiging member ng Commission on Human Rights, Mm-mm. lalo na nung panahon ng yumaong si Chair Chito Gascon, na Mm-mm. napakaliit ng budget, pero libo-libong human rights violations ang hinahabol sa buong bansa ng Pilipinas at Oo. kulang pa yung staff niya, yung mga ibang staff niya, hindi pa abogado, mga hindi pa nagtapos ng law school. Na-interview ko si Chair Chito eh. Mm-mm. Pero yun nga, si Chair Chito, talagang ang pinaalala niya sa mga tao, walang personalan ito. Hindi sa Mm-mm. galit ako sa isang politiko, proseso lang ang pinag-uusapan natin. At Mm-mm. napaka-importante ng salita na yun, yung pagpatay kay Kian de los Santos, Mm-mm. halimbawa, ma'am. 'Di ba, yung masakit doon, bata yan, Oo. nagmamakaawa. Yun yung pinakamasakit Oo. doon. Pero mas lalo pa siyang masakit dahil hindi naman dumaan sa proseso. Sabi Mm-mm. mong ano talaga nagkasala si Kian. Sa tingin ko hindi. Mm-mm. Pero kung sa tingin mo talaga nagkasala si Kian, sana man lang binigyan mo ng pagkakataon na Mm-mm. patunayan na kung may kasalanan siya o wala. Sa halip, nakaluhod yung bata, Mm-mm. nagmamakaawa, hayaan nyo na lang ako, officer, sana po matapos ko yung homework ko, 'di ba? Gusto lang niya Yes, may mag-aral, 'di exam pa ba? daw siya. May exam pa Oo. daw siya. Kaya Mm-mm. napakasakit ng mga ganun dahil bata tapos hindi mo binigyan ng proseso. Oo, at saka ang bata sa batas sa atin ay may Ayun. dagdag Oh. na karapatan. Hindi siya basta-basta makukulong kung siya ay below 18. Kung minor siya, kailangan may role dyan yung DSWD. Mm, May ibang mm, proseso pagka mga bata ang iyong mm. inaakusahan ng ilang Oo. mga krimen. Oo. Siyempre may mga iba nagsasabi, madalas natin 'to marinig na may mga ang karapatang pantao at ang Bill of Rights ay may limitasyon. Mm-mm. Hindi naman tayo wala namang disagreement doon. Meron naman talaga Mm-mm. limitasyon. Pero yung debate, ano ba talaga ang limitasyon? Oo. Ah, para sa inyo, Prof. Ella, ano ba ang limitasyon ng mga karapatan? Oo, ang limitasyon siyempre ay may karapatan lahat tayo. So siyempre, malaya man tayong magpahayag ay may responsibilidad din tayo bilang halimbawa mamamayang Pilipino na hindi tayo rin nakakatapak sa karapatan ng ibang tao. So, Yun. syempre, hindi dapat karapatan nating magpahayag pero dapat hindi fake news kasi yung fake news Talaga. ay nakakasira sa karapatan natin sa tamang impormasyon. Hindi rin dapat nakakasira sa reputasyon ng ibang tao, di ba? So Mm. may mga batas na again dadaan sa due process, titingnan kung na-violate mo yung karapatan naman ng ibang tao. Mm. Meron ding pagkakataon na gaya nung nangyari noong pandemic na syempre mayroong health crisis, karapatan ng gobyerno na magkaroon ng kaunting restrictions halimbawa sa travel at Mhm. nagkaroon ng lockdown kasi may pandemic, may Mm. nakakahawang sakit. Mm. Pero pwede rin naman na questionin yon. Kaya 'di ba may mga nag-question sa lockdown, nakarating pa sa korte, pinag-usapan pa anong batas ang pwedeng ipasa ng Kongreso para masigurado na walang violation. At
kumbaga patuloy na minomonitor at nagrereklamo ang mga tao kung sakaling sa tingin nila ay kalabisan naman yung pag-i-implement ng lockdown, 'di ba? Nagkaroon ng mga Oh. problema, yung masyadong heavy-handed, masyadong health crisis 'yon, pero naging parang peace and order kasi ang mas na-empower ay ang ating mga pulis at saka militar. So Mm. pwedeng questionin 'yon. Pero kumbaga, may karapatan din naman ang ating gobyerno na proprotektahan natin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So, Lalo na yung mga matatanda kasi nung panahon oo. na yun, yung mga Oo. senior So, talaga sila yung pinaka-vulnerable. may pwede silang mag-establish ng safeguards para hindi natin muna magagawa yung madalas nating gawin, pero para maprotektahan rin ang karapatan Mm. natin. Kung may Mm. abuso, pwede pa rin nating ireklamo. At saka yung karapatan ko, tumitigil siya kung saan nagsisimula yung karapatan ng ibang tao. Yes, Ah, tama so yon. hindi ko pwedeng sabihin na meron akong karapatan magpahayag, Mm. pero pwede na lang akong basta-basta magsinungaling ukol sa Oo. ibang tao, o kaya kunwari meron akong alam tungkol sa kanyang private affairs at hindi Mm. naman niya isinisiwalat sa publiko, meron siyang right to privacy, meron Oo. akong right to free expression. My right to Mm. free expression should end when that person's right to privacy Oo. begins. So, and yung Mm. mahalaga dito na banggit nyo, hindi ito nakataga sa bato, itong mga Mm. limitasyon na ito. Meron tayong debate dito. At napakagandang halimbawang binigyan nyo sa atin, yung pandemya. Mm. Marami na, sa tingin ko, karamihan naman ng Pilipino naniwala na dapat ilimita yung capacity natin na gumalaw, Mm. bumiyahe. Pero may mga ibang Pilipino sabi, sobra naman, o halimbawa, may ibang Pilipino nagsabi, siguro naman hindi tayo dapat nagfe-face shield kahit Oo. sa bawat lugar. At eventually natuklasan natin na kaya pala tayo nag-face shield ay dahil may kumikickback pala dyan Yes, sa face shield na oo. yan, di ba? So, Oo. mm, So so karapatan din natin na malaman natin itong mga transaksyon na ito. oo, oo, oo. Ah, nalaman natin pero in a sense too little too late, and then Oo. ang problema dito hindi pa natin completely napapanagot yung mga taong ginawa tayo, ang sabi ng kaibigan ko si Gideon Lasco, ginawa tayong face shield nation, di ba? Kaya Nung nga, oo, panahon. oo. Sumunod naman tayo, yung pala ay Oo. walang basihan. Bakit tayo dapat nagfe-face shield? Mas Oo. nakakasama pa daw. Yun, so gusto ko sabihin sa mga viewers natin, kung naghanap tayo ng malinaw na sagot para sa Mm-mm. bawat halimbawa ng, diskusyon o pagdedebate ukol sa karapatan, minsan hindi malinaw. Kailangan Mm-mm. talaga nagdedebate tayo, kailangan inaalam natin bilang isang lipunan. Kaya nga, Mm-mm. Proyekto Pilipino eh. Ang Oo. Proyekto Pilipino hindi tapos, lagi tayo nag-uusap, lagi natin nalalaman kung ano yung totoo para sa iyo, para sa atin, at para sa ating lipunan. Ganon Mm-mm. din sa karapatan pantao. Mm-mm. Gusto ko naman ngayon pumunta dun sa mga karapatan na nanganak from yung Bill of Rights, kasi Ma'am Ella, nabanggit nyo kanina na ang interest nyo talaga ay dun sa mga iba pang karapatan na talagang tinulak natin after yung Oo. 87. Oo. Kagaya ng karapatan ng kabataan, karapatan ng mga Oo. kababaihan, ganyan. Ano yung mga karapatan na nanganak from itong Basic Bill of Rights and obviously from Oo. the Universal Declaration? Syempre yung punta tayo sa medyo napapanahon kasi Marso ngayon, Women's Month. Ayun. Oh. Syempre, may karapatan tayong magpahayag, kumilos ng gusto natin, pero may karapatan din na ang mga kababaihan, irespeto ang kanilang kapakanan, at hindi sila dapat basta yung kumbaga babastusin o ipapahiya, 'di ba? So halimbawa ay yon, may karapatang magpahayag ang mga tao ng saloobin nila, pero hindi naman darating sa punto na parang tinatanggalan mo na ng dignidad ang mga kababaihan. O kaya Mm. pwede rin natin lawakan natin usapin ng gender. Mm. May mga pananaw tayo sa karapatan ng mga tao, sa pagkilos ng mga tao, lalong-lalo na sa usapin ng kasarian o kaya ng gender, pero hindi mo naman basta-basta pagkakaitan ng karapatan. Halimbawa kung halimbawa miyembro ng LGBTQ, kasi meron na rin tayong respeto, meron na tayong mga ordinansa, ang mga local governments na nire-respeto ang karapatan ng mga
LGBTQ plus Mm. community. So hindi mo sila pwedeng bastusin, Mm. pagtawanan, o maging source ng pagpapahiya. O diskriminasyon. Kunwari, Mm-mm. hindi mo dapat sila pwedeng palayasin sa isang institusyon, kunwari isang restaurant. Sabi mo, Mm-mm. ayaw ko sa'yo dahil bakla ka, bawal ka Oo, kumain hindi dito. Hindi pwede yon, wala di dapat ba? ganon. Oo. Mm-mm. Ah, nabanggit nyo rin yung ano, yung pagrespeto sa mga babae, napaka-important na paksa ngayon, di ba? Mm-mm. Alam na siguro ng mga viewers natin kung anong pinag-uusapan dito, yung kaso ni Ann Curtis, for example. Mm-mm. At ako, dismayado ako, Prof. Ella, sa sinasabi ng mga tao na dahil porkit daw nagbihis ng revealing si Ann Curtis, Mm-mm. meron siyang mga sexy na photographs at Mm-mm. mga magazine cover, pwede na siyang basusin ng basa-basa ganon. Ang Mm-mm. dapat natin sabihin nito ay ang babae may karapatang magbihis at may Mm. karapatang magpa-sexy kung gusto nila. Oo. Hindi yun nangangahulugan na meron kang karapatan na bawian sila ng dignidad kasi Oo. malaki yung diferensya nun. At saka hindi mo sila pwedeng tingnan na parang object ng desire Mm-mm. mo o kaya Oo. ng pagnanasa mo, 'di ba? Ang pangit pakinggan na nagnanasa ako sa kanya. Eh Mm. lalong-lalo na hindi maganda na halimbawa isang congressman, position of power 'yan, syempre. Tapos bigla mong sasabihin na nagnanasa siya Mm. Mm. publicly sa mga tao o kaya kahit yung may isa tayong abogado na sinabi niya naaamoy niya yung 'di ba hindi ano kabastusan yon yung naamoy niya yung isa nating congresswoman kasi lawyer din 'di ba yung hindi hindi ano siya pambabastos sa Oo. at nawawalan ng Oo. dignidad ang mga Oo. kababaihan. Hindi naman natin sinasabi na dapat ikulong itong mga 'to, hindi naman Oo, ganoon. hindi. Pero ang sinasabi natin na ang pagrespeto ng karapatan ay hindi lang natin rinerespeto yung karapatan ng ibang tao dahil puwede tayong ikulong o puwede tayong Mm. maparusahan kung hindi natin rinespeto, kundi naniniwala talaga tayo dapat na merong dignidad yung tao Mm. dahil tao siya at yung babae dahil babae siya. Gano'n Mm. lang kasimple, hindi ko talaga naintindihan. Siguro kayo rin hindi niyo naintindihan bakit may Oo. mga ganyan pa mag-isip ngayon, baka dapat interviewin natin sila para malaman natin kung bakit Kasi talaga ganyan pwede sila nating mag-isip. sabihin nakapag-aral naman sila. Yung Oo. pag-aral ng batas. Mm. Mm. At saka minsan kasi yung ano, yung word na pagiging disente, sinasabi ng mga tao na elitista yun. Na tinatanggap ko may mga pagkakataon na yung Mm. sinasabi magpaka-disente kaya elitista ngayon. Pero pag sinabi mo naman na ang pagiging disente ay elitista, ibig mo bang sabihin yung mga mahirap ay hindi disente? Walang respeto sa dignidad ng mga tao, 'di ba? Sa tingin ko Oo. lahat naman pwede maging disente, dapat maging disente, Oo. mayaman o mahirap. At lalo na pag babae ang pinag-uusapan Mm. dahil alam natin na in terms of formal indicators, mataas ang gender equity sa Pilipinas, pero informally, 'di ba, yung Mm. kultura natin, alam pa rin natin na malaki pa rin yung gap between yung Mm. karapatan ng babae at lalaki sa lipunang Pilipino. Mm. Oo, tama 'yon kasi napakaimportante ng dignidad at ang dignidad wala Mm. siyang pinipiling class, gender o relihiyon, 'di ba? Lahat ng Mm. tao Mm. dapat mabigyan ng Mm. dignidad. Oo. Getting towards the end na tayo, pero isa pang karapatan na nanganak, lalo na napaka-espesipiko dito sa Pilipinas, yung indigenous people's rights. Di ba, Mm. nanganak din yan from yung Bill of Rights. And of course, sabi nyo nga, ang Kongreso nagpapasa ng batas para bigyan ng Mm. ngipin ang mga karapatan. At ang Mm. batas na ipinasa nila ay yung IPRA, yung Indigenous Mm. People's Rights Act. Yes, oo. Mabilis lang po. Oo. Yun, Mabilis lang po. yung Could you oo, tell yung us a little bit about IPRA that? ay nirerespeto na ang ating mga indigenous people sa Pilipinas ay may mga ilang mga practices na hindi katulad ng sa atin. Halimbawa, karamihan sa atin ay karapatan natin syempre yung sa pagkakaroon ng private property, 'di ba? Mm. Pero yung notion ng property halimbawa ng mga indigenous peoples ay syempre meron silang tinatawag na ancestral domain. Pwedeng Tama. hindi parang community ang may-ari ng mga lupa at iba pang mga natural resources. So kailangan respetuhin natin at nakalagay naman 'yon sa IPRA, sa Mm. Indigenous Peoples Mm. Rights Act. So importante na isinasalang-alang din natin halimbawa pag nagpapasa tayo ng mga economic policies na hindi ba ito bumabangga dun sa mga pananaw at mga practices ng ating mga indigenous peoples.
mga practices na ginagawa nila at isinasabuhay na nila hundreds of years before Mm. pa Oo, tayo oo. nagkaroon ng konstitusyon, 'di ba? Yes, So kaya oo. talaga kailangan respetuhin dahil malalim yung pinanggagalingan nitong mga practices na to. In contemporary language, malalim ang hugot nitong mga Oo, ginagawa oo. nila. Mm. Oo, hindi natin pwedeng basta-basta halimbawa i-patent yung Mm. kanilang mga practices. Halimbawa, ngayon issue yung mga weaving practices nila, yung Yes, mga yeah. kasi pag-aari nila yon. Kailangan Mm. magpaalam at baka nga sila dapat ang may Mm. intellectual property doon, Mm. hindi kahit sinong kapitalista ang basta na lang kasi Mm. siya ang unang nag-file ng IP, ng intellectual property rights, ipapatent ay siya na ang may-ari nun. Hindi, kasi Mm. pagmamay-ari yon ng indigenous group. Any other rights of a particular group na gusto niyong banggitin, Prof, bago tayo mag-close? Siguro makikita rin natin halimbawa ang kapwa Pilipino sa Mindanao na mga Muslim sila, may 'di ba may Sharia law sila. So yung Mm. yung mga personal practices nila ay na nirerespeto na ng batas natin. Kaya may mga lawyers tayo na Mm. bukod sa pagpasa sa bar ay sila Mm. ay kumukuha rin ng bar sa Sharia para Mm. naiintindihan nila na may mga particular practices ang Mm. ating mga Pilipinong Muslim na iba doon sa practices nating mga Kristiyano o mga non-Muslims. Halimbawa, yung mga relationship sa family, Yes. sa mga anak, pag-aasawa, at sa mga property. So dapat, kumbaga, parang respeto sa mga indigenous and cultural practices ng mga Pilipinong Muslim. Mm. At siguro ngayon na meron na tayong BARM at meron ng parliament Mm. ang BARM, sila mismo ay kaya nilang magbalangkas ng mga karapatan para sa kanilang lipunan bilang isang autonomous na bahagi ng Pilipinas Oo. na meron din mga karapatan. Oo, napakaganda na nakalagay sa ating konstitusyon na actually hindi lang Muslim Mindanao, pati Cordillera. So Ayun, respect, oh. 'di ba? Kaya lang wala pa tayo talagang autonomous region sa Cordillera, isa Mm. lang ang autonomous region natin. Pero pagbibigay din ito ng pagkakataon para sa mga grupo na mas naunang nagkaroon ng Mm. identity kesa sa ating Yes. mga Pilipino na maprotektahan nila ang kanilang mga institutions, Mm. practices, systems, and culture na bahagi pa rin sila ng Pilipinas pero Mm. binibigyan natin ng importansya yung kanilang history, yung culture at saka yung indigenous practices. Ayun. So, bilang paglalagom, and closing na rin, siguro meron akong dalawang tanong. Unang-una, ano yung parting message nyo para sa mga estudyante na nakikinig? Mm-mm. At pangalawa, ano yung parting message nyo? Marami ding educator na nakikinig sa mga educator na nagtuturo ukol sa karapatang pantao. Oo, ayan. Unang-una sa mga estudyante, ang karapatang pantao, ang Bill of Rights, ang Universal Declaration of Human Rights, hindi lang ito i-memorize para lang makapasa sa mga exam at makakuha ng grado. Importanteng tingnan ito sa konteksto na ipinaglaban ng maraming henerasyon. Itong mga karapatang ito, may dahilan bakit nandyan ang mga yan. Karapatan natin ito na dapat intindihin, i-appreciate at ipaglaban. Kasi Mm. napaka-importante na maintindihan natin ano ang mga karapatan natin para makita rin natin ano yung mga dapat pagkilos natin at appreciation sa lipunan at sa politika ng Pilipinas. Importante rin sa ating mga educators na ipaintindi sa mga estudyante, sa mga kabataan na ang karapatang pantao, ang Bill of Rights ay kinakailangang hindi lang nasa papel, nasa parchment, nasa batas, o kaya ngayon online na, kayang Mhm. i-download natin. Ito ay kailangang buhay. So, importante na isabuhay, protektahan, ipaglaban, at dapat din siguro na ipaintindi sa ating mga estudyante, ng mga educators na may mga hindi lang gobyerno ang dapat paalalahanan. Meron dapat tayo, alamin natin ano ang mga institusyon na pwede nating takbuhan sa
kung halimbawa nanganganib ang ating mga karapatan. Halimbawa, lalong-lalo na ang mga estudyante, pwedeng maging biktima ng red tagging. Marami sa mga estudyante natin, problema nila yan. Nare-red tag sila, nakakasuhan sila dahil lang nagpahayag sila. So, dapat din na ma-establish natin ang mga mekanismo at maituro sa mga estudyante ano ang mga mechanisms halimbawa sa mga universidad, ano ang Commission of Human Rights, ano ang mga human rights organizations na pwede nilang takbuhan sakali man na ma-endanger ang kanilang mga karapatan. Ay, napakaganda. Ako naman ang closing ko siguro, babalik ako sa disiplina ko, yung kasaysayan. Oo. Bakit daw may mga ibang historiador na sinasabi nila, yung konsepto daw ng human rights, ng karapatan-pantao, nagsimula daw yon magmula magbasa ang mga tao ng nobela. Bakit daw? Mm. Kasi daw, pag nagbabasa ng nobela, maari mong ilagay yung sarili mo sa posisyon ng ibang tao. Dati kasi Mm. walang ganun di ba? Oo. Kasi yung nobela talaga yung saloobin ng mga tao, yung iniisip nila, nabubuhay At pag nagbasa ka ng nobela, nahahasa ka raw na tignan yung mundo sa pamamagitan ng mata ng ibang tao. Oo. At doon daw nanganganak ang empathy. Mm. Sa tingin ko, whether or not we think that thesis is true, Mm. ang importante doon ay yung word na empathy. Ano ba Mm. ang sali nun sa Tagalog? Yung Mm. pakikipagkapwa-tao. Yes. Diba? Yung empathy, yung nararamdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. Yun, Mm. sa akin, yun lang din naman yung karapatan pantao. Oo. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo, alam ko yung dignidad mo, at dahil doon, gumawa tayo ng batas para ipagtanggol yung dignidad mo, at ako mismo bilang isang mamamayan, ipinaglalaban ko yung Oo. dignidad mo dahil Oo. nararamdaman ko kung saan ka nanggagaling. Napaka-importante no na hindi lang ang ipinaglalaban natin yung karapatan natin, kundi karapatan ng ating mga kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino. So napaka-ano nun, napakataal nun sa Mm. kasaysayan ng Pilipinas, 'di ba? Yung pakikipagkapwa. Mm. Isa pang salin yun ng empathy, actually, Yes. pakikipagkapwa at napakataal nun sa Pilipino. So babalik tayo na hiyang po sa atin ang Mm. karapatang pantao bilang mga Mm. Pilipino. Mm. So nagpapasalamat po ako sa ating guest, si Professor Maria Ella Atienza, na talagang pinakita sa atin na ang pakikipagkapatao, ang karapatang pantao ay isang bagay na pinaglaban natin at utang ng loob natin sa mga kapwa natin Pilipino at sa mga yumaong Pilipino Mm. na panatiliin na merong karapatang pantao tayo Mm. ngayon. So maraming Ayan. salamat po, Prof, sa uulitin, and pasensya na ulit at ngayon lang natin napag-usapan itong napaka-importante paksa na to sa Proyekto Pilipino. Oo, Sa uulitin. salamat din kay Dr. Leloy Claudio, kay Marisa at sa Proyekto Pilipino kasi napakaganda na meron tayong mga ganitong mga programa na talagang mas malaya nating italakay yung mga importanteng bagay, yung mga basic na mga topic na kailangang alam natin bilang mga Pilipino. At Maraming kumbaga, continuing conversations ang mga ito. Thank you very much sa ulitin po. Sa Walang ngalan po ni anuman. Father Tito Sige. Kaluwag, Manolo Quezon, ito po ang Proyekto Pilipino.